Okay. Ayan. So pag-uusapan po natin, New Believers Orientation. Ito po yung mga bagay na dapat nating isaalang-alang, no, habang ginagawa natin yung negosyong ito, no? Ayan. So start tayo. Okay. Sa mga hindi pa po ako kilala, no, yung mga hindi pa po ako nakita, no, marami pong nagsasabi, kamukha ko daw po si Rocco Nasino. Ayan. Totoo ba? Nakamukha ko si Rocco Nasino. Ito po ako nung nasa Star Magic pa po ako. Yan. Para lang po meron kayong reference. 'Di ba? So pag nakita niyo po si Rocco Nasino, tsak po maaalala niyo ako. Ayan, ako po daw ay kapatid ni Rocco Nasino. And para sa mga hindi pa po ako kilala, ito po ang aking background. Share ko lamang po sa inyo, no? I'm the GFox Training and Marketing Manager. I have 9 years of experience in network marketing. Going 10 years na, no? I'm a public speaker, network marketing trainer, event host, and I'm also an online entrepreneur. Okay? Now, sa 9 years of experience, marami po akong nakita, marami po akong natutunan about the business, about the industry, na tsak naman po, pag na-share ko sa inyo, makaka-relate kayo or matututo po tayo kahit papaano. Alright? Ayan, so ito po ang aking mga certificates. Ayan, and ito po, no, kung saan-saan na po tayo nadala ng industry na ito. Kung saan-saan na po tayo nakapag-train, nakapag-present. Ayan, kung sino-sino na po ang taong nakausap natin at kung saan-saang event na tayo nakapag-present ng ating negosyo. Alright? So minsan na rin po tayong naimbitahan sa simbahan, ano? Akala ko po magmimisa ako. Yung pala magpe-present. Ayan. Kahit sa simbahan po, nagpe-present tayo kahit saan man lugar dyan na basta meron pong gustong makinig ng negosyo natin, no? Pupuntahan natin yan. Alright? And syempre, yan, dito po tayo mag-umpisa sa tanong na to. Why we need training? Okay? Tanong lang po sa mga kasama natin dito na believers. Importante po ba ang training sa negosyo natin? Yan. Tingnan muna natin sa comment box. Importante po ba ang training sa negosyo natin? Si Sir Mar. Yes, Father Jobin. Yes, importante po. Thank you so much, Sir Jolano, Sir Noy. Yes, importante po, no? Why we need training? It's because, ayan, ano po nakikita natin? Lobat, di ba? Totoo po yan. Alam niyo po, pag ginawa na po natin yung negosyo, pag nag-umpisa na po tayo sa GFox, meron pong mga times na may experience natin yung ganitong pakiramdam. Yung pakiramdam na nalulobat ka na. Alam mo yung pakiramdam na parang napanghihinaan ka na. Ang parang pakiramdam mo, gusto mo nang sumuko sa negosyong to. Gusto mo nang sukuan yung pangarap mo kasi along the way na ginagawa mo yung negosyo, ang hirap pala. Okay? Ayan, may naririnig na naman po tayo. Pakimute lang po ang ating mga speaker, ang ating mga mic. Ayan. Ayan, okay. Now, totoo po yan. Kaya po kailangan natin ng training. It's because darating po sa punto na may experience natin yung malulobat ka. Ang pakikipag-usap sa maraming prospect, ang pakikipag-usap sa maraming client, nakakapagod po yan. Do you agree? Sobrang nakaka-exhaust yan, lalo na kung sunod-sunod na rejection yung may experience mo. Hanggang sa maiisip mo, ang hirap pala ng negosyo, hindi yata to para sa akin. Tama? Kaya po si company, si GFox, ang mga mentors po natin, ang mga teams po na kinabibilangan natin, ay nagkakandak ng mga trainings para po tayo ay ma-recharge. Okay? So, ganun po ka-importante yung trainings, guys. Di ba? Minsan kasi ang nangyayari po, lalo na sa mga bago natin, pag minsan pakiramdam natin nalulobat tayo, kakausap pa tayo ng taong lobat din. Okay? So, ano mangyayari? Sis, ilan na ba na-invite mo ngayong week na to? Sasabihin naman ng isang lobat, alam mo sis, wala pa nga eh. Tapos sasabihin mo naman, quit na tayo. Kita mo, nanghawa ka pa. Di ba? So, guys, yung pag-attend ng training po, no, gusto naming i-promote sa inyo, we encourage you na wala po tayong dapat palampasin ng mga trainings. Kasi it powers up yung motivation natin, di ba, para tayong inaapo yan kapag uma-attend tayo ng training, nagre-recharge tayo ulit. Para every time na ma-experience mo yung lobat ka, meron kang way para ma-recharge. Okay?
So, kaya po pinopromote namin lagi yung mga trainings na umattend po tayo ng umattend po tayo ng umattend. 'Di ba? Libre na nga eh, ayaw mo pang atinan. 'Di ba? Yun lang yun eh. Kung yung pag-attend ng training eh hindi mo ma-handle, pagyaman pa kaya. Ganun lang kasimple yun eh. 'Di ba? So, gusto ko i-type mo sa comment box natin, a-attend na ako. Yan. 'Di ba? Para malaman natin kung sino ang mga committed umattend ng trainings. A-attend na po ako. Yan. Okay? Kasi pagka nasa training ka, pare-parehas ng mindset, no? Yung mga kasama mo dun sa trainings, pare-parehas kayong may pangarap, pare-parehas kayong may goal, pare-parehas kayo ng gustong marating. 'Di ba? Kasi pag lobat ka, huwag ka nang kakausap ng taong lobat din. Kasi man mangyari sa'yo, parehas kayong madidrain. Yan. Thank you so much po sa mga nagko-comment. Yes, dapat po mag-commit tayo sa trainings. Importante po yan. Okay? Ayan. Gusto ko pong ipakita sa inyo, dito sa picture na ito, na ako po ay produkto ng training. Ayan. Sino po ba ako dyan? Kung kayo po ay nakatingin sa inyong screen, ano? Oh, saan ba ako dyan? Sabi ng iba, ako daw po ito. Yan, ako po nga yan. Yung parang isang tuldok na lang, isang pirma na lang, no? Ng Bulate or ni Duterte, tokhang na tong taong to. 'Di ba? Ang mindset ko po dati, no, ang isip ko po dati is makapagtrabaho lang, mabigyan lang ng, kumbaga makakuha lang ng sahod sa loob ng isang araw, 'di ba? Makaraos lang sa isang araw, okay na ako. 'Di ba? Pero one time po na naka-attend ako or na mentoran ako ng isang taong matagal na sa ganitong industry na bago po lahat ng pag-iisip ko. Binago po niya lahat ng takbo ng pag-iisip ko, binago niya. Kaya nung binago po yung takbo ng pag-iisip ko, nag-iba po yung action ko. Okay? At nung nag-iba po yung action ko, nag-iba po yung resulta ng buhay ko. Ayan, paki-mute ka, Jack, ang ating, may naririnig po tayo, no? Makiusap lang po, no? Para tuloy-tuloy po sana tayo. Ayan, ano ba nangyayari dito? Ayan, i-mute nga natin. Ayan, okay. Ayan. Alright? So, yun po ano, gusto ko pong ipakita sa inyo na isa po ako sa produkto ng trainings. Na kahit hindi mo siya linya, kahit hindi mo siya alam gawin, pero dahil uma-attend ka ng trainings, eventually mamamaster mo tong negosyong to. Okay? Tama? 'Di ba? Marami kasing nagsasabi na especially sa mga bago na hindi ko kasi linya yan kaya siguro hindi ako magaling diyan. Kasi naman kaya kayo magagaling kasi matatagal na kayo diyan. Kaya nga sila matatagal na dito kasi lagi silang nagte-training, lagi nilang ginagawa yung negosyo. Alam niyo po no, para lang po lalo na sa mga bago nating kasama dito sa GFox. Kung gusto niyo pong gumaling sa isang bagay, araw-araw niyo po siyang gawin. Araw-araw niyo po siyang atinan. Okay? So, kung everyday may training yung team nyo, di ba? Atinan nyo. Okay? Kasi, kada may bago kang bagay na natututunan sa isip mo, nagke-create po yan ng tinatawag na neural pathways. Di ba? Kada may bagong skill ka po na natututunan, especially sa pag-attend mo ng training, may bago pong neural pathways na nakikreate sa mind mo na eventually kahit matagal mo siyang hindi ginagawa, pero pag ginawa mo siya ulit, kaya mo pa din. Tama? Ako po, kagaya ng sabi ko, no, dito sa sample na to, no, hindi po ako makaharap sa tao ng ganito. Hindi po ako makapag-present sa maraming tao. Ultimo sa isang tao lang kausap ko, nanginginig na po ako. Ganun po ako. Pero kaka-attend ko ng training, kaka-practice ko ng presentation, no? Talagang inaalmusal ko, tinatanghalian ko presentation. Eventually po, naging yung confidence ko nag-boost. Di ba? Minsan magugulat ka, ang dali na pala gawin ng isang bagay, pero hindi pala ganun. Di ba? Dumali ang isang bagay, it's because everyday mo siyang ginagawa. Okay? So dito po, gusto ko sabihin sa inyo, pwede pong mabago ng trainings ang buhay natin. Ayan. Okay?
So, ganun po ka-importante yung training sa negosyo natin. Kung gusto mong maging successful sa negosyong to, okay, a-attend po tayo ng trainings. Yan po yung basic. Lahat po na naging top earners dito, lahat ng mga mentors po natin, dumaan po yan sa napakaraming trainings bago nila nakuha yung resultang gusto nila sa negosyong to. Okay? Agree? Alright. So, yan. Isa po ako sa produkto ng trainings. Okay? So, tingnan mo naman yung tsura ko naman yan, di ba? Ang layo lang. Okay? Now, yan. Ito na po ako ngayon. So, kung i-compare mo sa una, yan. Humaharap na po tayo sa maraming tao. Dahil sa trainings, tumataas po yung confidence natin. Okay? And kung saan-saan na rin po tayong lugar na nadala ng trainings ng GFOX, di ba? So, yun po. Okay? Yun po yung importansya ng training sa business natin. In order na mabago yung takbo ng buhay natin, mag-umpisa po tayo muna syempre sa pagte-training. Okay? Para maayos po ang ating mindset. Okay? So, ano bang objective ng mga ganitong trainings ng NBO, New Believers Orientation? Una po, to help the distributors to learn the basic of the business. Okay? Katulad po ng sabi ko, pagpasok mo sa GFOX, pagpasok mo sa ganitong business, wala ka pang ka-idea kung paano to gawin. So, yun po yung isang bagay na matututunan natin dito. Ano yung basic na kailangan kong matutunan para mag-umpisa sa negosyo? Pangalawa, to mentally and emotionally prepare the distributors for the business. Yun po ang pangalawang kailangan natin. Puso, para matibay ang puso. Okay? Alam mo yung minsan, may prospect ka, di ba? May prospect ka, tagal mong kinausap, binuhos mo lahat, talagang pati bertud, anting-anting, binigay mo na lahat, tapos sa tagal ng usapan nyo, ang sabi sa'yo, sige, pag-iisipan ko na lang. Yan. Meron bang nakarelate ng ganun dito? Ayan. Meron bang yung tipong, ang tagal mong kinausap, talagang tinodo mo, yung experience mo, lahat natutunan mo, di ba? Tapos ang sabi sa'yo, ayan, marami po, di ba? Pag-iisipan ko na lang. Tapos ikaw, dahil hindi ka prepare emotionally, ano mangyayari? Didibdibin mo. Di ba? Dadalhin mo pati pagtulog mo. Pati paggising mo, dadalhin mo siya. Di ba? Mapapaiyak-iyak ka pa dyan. Sakit naman. Di ba? Pero yung kausap mo, pagtalikod niya, kinalimutan ka na. Pero ikaw, dala-dala mo pa hanggang sumunod na linggo. Di ba? Yun yung problema sa atin, puso. Hanggang sa, yung tipong, isa pa lang na-invite mo, pero miserable na buhay mo. Tama? So, ito po, yung ganitong klase ng training, hinahanda po tayo mentally and emotionally sa mga rejection po, sa mga discouragement po, na may encounter natin along the way. Marami po yan. Meron pong mga prospect na makakausap nyo, sobrang negative. Yung ultimo buhay mo, parang binili niya na. No? Sa kaka-reject siya sa'yo, kaka-discourage niya sa'yo. Okay? Kailangan po maging prepared tayo sa negosyo to mentally and emotionally. Kaya po yung mga mentors natin, kahit anong rejection ng mga client, mga prospect, baliwala na po sa kanila yan. Kasi, hinubog na sila ng trainings mentally and emotionally. So kahit anong rejection mo pa diyan, 'di ba? Yung tipong halimbawa, tanungin kita, 1 plus 1, 'di ba? Ano sagot mo? 2. Saksakin kita, ano sagot mo sa 1 plus 1? 2 pa rin, 'di ba? Pukpukin ko ulo mo, ano sagot mo sa 1 plus 1? 2 pa rin. Sunugin ko bahay mo, ano sagot mo sa 1 plus 1? 2 pa rin. Tingnan mo kahit ano palang gawin ko sa'yo, dahil nag-aral ka, ang sagot mo sa 1 plus 1 ay 2. Tama? Kahit ano palang panggugulpe, pangwawasak sa buhay mo, ang alam mo sa 1 plus 1 ay 2. Kasi nga, inaral mo. Diba? Mentally and emotionally prepared ka sa negosyong to. Kahit pala, i-reject kita, i-discourage kita, kahit anong pangit na sabihin ko sa negosyong ginagawa mo, hindi mo iniinda kasi nga mentally and emotionally prepared ka. Do you agree? Do you agree? Yes, tama? Di ba? Yung iba,
Pag tinatong ng 1 plus 1, ang sagot 11. Ayun, nandun sa ibang company. Joke lang. Biro lang po, no? Kasi hindi nag-aaral, hindi nag-training. Isang rejection pa lang, isang discouragement pa lang. Wasak na. Ayaw na, suko na. 'Di ba? Sinukuan na yung pangarap. 'Di ba? Yun eh. Okay? Kaya ka pala attend ng training. Una, para mabago mindset mo. Pangalawa, para maging mentally and emotionally prepared ka sa negosyong to. Para kahit anong laki ng discouragement, kahit anong laki ng rejection, hindi po tayo tatablan. Okay? Hinahanda ko po, no? Lalo na yung mga bago nating believers. Expect a lot of rejection, expect a lot of discouragement sa negosyo po natin. Dahil normal po yan. Okay? Marami po kayong mai-encounter na ganyan. Pero pag nalampasan nyo po yan, ako na po magsasabi sa inyo, no? Napaka dali na sa inyo na ma-reach yung success sa negosyong ito. Okay? So yun po yung pangalawang objective ng ating trainings. And syempre gusto ko pong i-share din sa inyo yung mga meetings po, no? Lalo na sa mga bago natin. Ano ba yung mga meetings na gagawin namin para ma-build po yung negosyo natin? Meron po tayong tinatawag na mga presentation 2-on-1 or 1-on-1. Meron po tayong pwedeng gawing home meeting. 'Di ba? Yung tipong bago tayo umattend sa isang malaking event ng company, pwede tayong mag-umpisa dun sa tinatawag na home meeting. Pag sinabing home meeting, luto ka lang ng simpleng merienda, 'di ba? Invite ka ng 5, tapos yung 5 pag-invitein mo ng 2. O di ilan na 'yon? 'Di ba? Nasa 15 na 'yon. O doon kayo mag-umpisa, usap-usap kayo, present niyo ang imarites niyo doon, yung ganda ng product. Ang imarites niyo doon, yung ganda ng business, 'di ba? Yung mga testimonies. So pwede tayong mag-start sa tinatawag nating home meeting. Okay? Bukod diyan, ayan, meron din tayong business opportunity meeting. Na kung nag-umpisa ka sa home meeting, pagdating ng business opportunity meeting, kung sa labas man yan igagawin or sa office, meron ka ng invite. Kasi nga, na-inform mo na sila during the home meeting. Okay? So pwede tayo mag-umpisa dyan, one-on-one presentation, home meeting, tapos business opportunity meeting. Okay? Sa online naman, pag magmamarket tayo through social media, Facebook, Instagram, TikTok, at marami pang iba. Okay? And ito, katulad nito, pwede tayong mag-webinar. Pwede nyong i-webinar yung mga prospect nyo. Okay? So yun yung mga meetings po na gagawin natin sa umpisa. Prospecting, recruitment, dyan po mag-uumpisa yan sa mga meetings po na gagawin natin sa negosyo. Okay? Now, guys, ito po yung mga activities to develop and sustain your business. Once po, na yung mga prospect natin na turn na into business partners, kailangan po ipasok natin sila sa sistema ng company. Okay? Kailangan po, kaya po si GFox nagkakaroon ng mga ganitong events, it's because para din po sa inyong team members na ipasok nyo sila sa sistema ng company in order to sustain your business. Ayan, kung makikita nyo po dito, meron tayong business presentation pagdating sa retailing, product trading, GFox Super Saturday, testimonial summit, dropshipping natin, dyan. Tapos, move forward ka sa recruitment, meron tayong mga events din dyan for the recruitment. And para sa retention naman, meron tayong mga event din na hinanda dyan. Isa po ito, yung mga training na ganito, New Believers Orientation, para ma-retain, ma-sustain po yung mga business partners natin. Okay? And just repeat the cycle. Okay? Malinaw po, kailangan po ipasok natin, lalo na yung mga bagong partner natin sa sistema po ng GFox. Okay? Para matrain po, matulungan din natin sila to develop also their business. Okay? So, yan. Okay. Sa negosyo po natin, believers, lahat po tayo may inaasam na resulta na gusto nating makuha. Nung na-invite ka at pinakita sa iyo yung negosyo, I'm sure may naiisip ka ng resulta na gusto mong ma-achieve sa negosyo natin. Tama ba? Lahat po ba tayo dito may gustong resulta? Type sa comment box. Lahat po ba may resultang gustong makuha sa negosyo natin? Type yes lang.
Okay? Yes, si Ulysses, Linda, Sir Noy, Regine. Yes, lahat po naman siguro tayo. Kaya natin ginagawa yung negosyong ito. It's because lahat tayo may gustong resulta na maabot. Tama? And sa network marketing business, para po makuha natin yung resultang gusto natin, ang kailangan po natin dito ay makabuild ng network. Okay? Build ng network ng ano? Network of user ng product, online seller, dropshipper, leader din na katulad mo. Yun yung kailangan mong buuin. Okay? Para ano? Para dun po i-market yung product natin. Kaya po siya tinawag na network marketing. It's because meron po tayong mina-market sa network natin. Yun po ay product natin. Okay? In order, no? Guys, remember this, in order na makuha po natin yung resulta natin dito, kailangan po meron tayong network. Okay? Kung titingnan nyo po dito, simple lamang po intindihin eh. Kung ikaw po may malaking network, anong magkakaroon sa'yo? Malaking result. Tama? Kung ikaw ay may maliit na network, anong meron sa'yo? Maaling maliit din na result. Ang masakit po, believers, pag ikaw ay walang network, ano mangyayari? Wala ka ring result. Tama? Ngayon, ang tanong, sino po ang bubuo ng network na yan? Walang iba po, kundi ikaw. Okay? Ikaw ang magdi-decide, ikaw ang magbi-build ng success mo sa negosyong ito. Okay? Kung paano mo tatrabahuhin yung network na bubuuin mo. Okay? Kasi yan yung magbibigay sa iyo ng resulta. Pero in order po, believers, no, in order po na mabuild po natin yung matibay na network, malaking network para makuha yung malaking resulta, meron po muna tayong babaguhin sa inyo. Okay? Yun po, yun yung tinatawag na mindset and the skill set. Okay? Kasi alam nyo po, no, yung mindset, marami po yan. Nandyan po yung attitude, nandyan po yung belief system natin, nandyan po yung programming ng isip natin, nandyan po yung perspective natin kung paano tayo tumingin sa isang bagay. And syempre, yung skill set. Diba? Pumasok ka sa ganitong negosyo, hindi ka pa naman marunong mag-prospect. Maring hindi ka pa marunong mag-recruit. Maring hindi ka pa marunong mag-present o mag-close. Diba? So, kailangan to mabago muna, makuha muna natin, ma-acquire muna natin tong mga bagay na to bago natin mabuo yung matibay na network. Nakakasunod po ba? Yan. Learning po ba? Learning? Pwede po bang makita sa comment box kung natututo po ba tayo? Naiintindihan po ba yung gusto kong iparating? Yan. Thank you so much po. Yes, thank you, thank you. Alright, proceed tayo. Yan. Yan po yung dalawang bagay na dapat po nating baguhin. Kasi pag wala po yung tamang mindset at tamang skill set, basta ka na lang nagbuo ng network, alam nyo, baka 1 month pa lang, kalas na. Wala na, hiwa-hiwalay na. 'Di ba? Yun po yung uunahin natin. Pero yung skill set, nasa ibang trainings po natin gagawin yan. Let's focus on the mindset muna. Okay? Ano ba yung tamang mindset? Kasi sa mindset po, malawak po talaga yan eh. Okay? Mag-uumpisa po tayo sa mindset. Pag sinabi pong mindset kasi, yan po yung nakaprogram sa isip nyo kung ano po yung nakalakihan nyo. Kung ano yung nakita at narinig mo nung pinapalaki ka ng magulang mo, di ba? Ng mga nag-alaga sa'yo. So, dun ka na po program. Okay? Kung ano yung nakikita mo sa environment mo, yun yung nagiging belief mo. Tama po ba? Okay? Kung ano yung nakaset sa mind mo, yun yung pinaniniwalaan mo. Okay? So, kung nung bata ka, pinapalaki ka ng parents mo, na mindset ka na nakita mo, ang hirap kitain ng pera, anak, wag ka nang mangarap kasi ganito lang buhay natin. Ano po, bilang bata, ano po ang masiset sa mind natin? Ayan. Ano pong masiset sa mind natin? Ang hirap kitain ng pera. Wag ka nang mangarap. Kasi alam niyo po, pag bata ka, wala kang pinipilter eh. Kung ano yung makita mo, feeling mo yun yung tama. Hindi mo mahiwalay
yung reality sa imagination. Nasusundan? Kaya, nung bata ka hanggang so lumaki ka, pinaniwalaan mo, ang hirap kitain po ng pera. Okay? So, doon tayo mag-uumpisa. Kailangan maayos po natin yung mindset, yung maling mindset na ang hirap kitain ng pera. Yung wag ka nang mangarap kasi hanggang dito lang tayo. Yung mga self-limiting belief na hindi mo kaya tong gawing negosyo na to. Nasusundan? Kasi katulad niyan, kung naset yung mind mo na ganun, sa mga ganung bagay, pag may taong nagpakita sa iyo ng magandang opportunity, ang response mo, scam yan. 'Di ba? Ang response mo, hindi totoo yan. Tama? Kasi nung pinapalaki ka, ang nakikita nyo po dun sa paligid mo, ang hirap kitain ng pera. Nakwag ka ng mangarap. 'Di ba? Kasi nakaukit sa palad natin, letter M, mahirap. Pwede bang paki-check yung mga kamay nyo? Kung may ayan oh, may letter M oh. Eh bakit mo iisiping mahirap kung pwede mo namang isiping mayaman? Di ba? Mindset eh. Nag-uumpisa dun sa mindset eh. Kasi nga, dinevelop ka na ganun. Kaya, paglaki mo, ang belief system mo, ang hirap kitain ng pera. Hindi ka agad naniniwala na kayang kumita ng malaking pera doon based sa pinanggalingan mong status. Okay? Ngayon, dahil yun yung belief mo, yun yung magiging action mo. Diba? Hindi mo gagawin yung mga opportunity pinakikita sa'yo. Kasi ang belief system mo, pinanganak kang mahirap. Pinanganak kang ganun lang. Tama? Now, yung action mo, yun yung magbibigay po sa inyo ng result. Okay? Ngayon, yung result pala, nakadepende sa magiging action mo. And yung action mo, magdidepend sa kung ano yung pinaniniwalaan mo. Ngayon, yung pinaniniwalaan mo, magdidepende sa kung ano yung nakaset sa mind mo. Ang tanong po, saan nagdidepende ang mindset? Ayan. Sinong makakasagot? Saan po nagdidepende ang mindset ng tao? Kung ang resulta natin dumidepende sa action natin, at yung action natin dumidepende sa belief or paniniwala natin, at yung belief natin ay dumidepende sa mindset natin, saan po nagbi-base or dumidepende ang mindset natin? Yan. Pag may nakita akong tamang sagot, yan, bibigyan ko ng Slim C. Yan, di ba? Yan, merong nagsumagot na sa kung ano ang naituro sa atin, yes. Sa sarili mo, sir, yes, pwede rin, pwede. Sa environment, yes, pwede rin, parents. Parents, pangarap, pinaniniwalaan sa mga pangaral at nagsasinasabi ng iba, yes. Wala pong maling sagot, walang tamang sagot, lahat tamang sagot. Ang gulo ha. Okay. So ang mindset para sa akin, dumidepende sa kung ano ang nakikita natin at kung ano ang naririnig natin. Sa kung ano ang madalas mong pinapanood at kung sino ang madalas mong pinakikinggan. Tama ba? Kung ang madalas mong pakinggan ay yung mga taong negative sa negosyong to, yun yung magiging mindset mo, negative ka din sa negosyong to. Diba? Kung ano yung madalas mong pinapanood, pinakikinggan, kasi yung alam niyo po yung isip natin, no? Meron tayong tinatawag na conscious mind at subconscious mind. Na minsan, hindi tayo aware, di ba, na yung mga naririnig at nakikita po natin, napoprogram siya, nadadownload po siya sa ating subconscious mind. Di ba? Kaya magugulat ka na automatic ang response mo sa ganung bagay negative. Kasi nga, yun yung nakita mo at yun yung narinig mo. Di ba? Yes, correct. Tama. Kasi guys, ito lang no, ang pinaka-gateway ng mga information para pumasok sa isip natin is ang mata at ang tenga. 'Di ba? Yan ang pinaka-gateway
ng mga information na papasok po sa ating mindset. Okay? Kaya nga po, hiling ko sa inyo, no, lalo na sa mga bagong believers natin, to protect your mind. Pakinggan lang po natin yung mga taong makakatulong kung paano tayo umasenso. Huwag tayong makinig sa mga taong maghihila sa ating pababa. Diba? Kung ang pinakikinggan mo puro negative, diba? Ano mangyari sa negative ka na rin? Ganito lang po yan eh. May dalawang tao. Diba? Isa, walang resulta, sinasabi sa'yo, pangit yung negosyo natin. Pangalawa, yung isang tao na sinasabi, maganda negosyo natin at may resulta. Tanong, saan ka sasama? Diba? Pag dito ka sumama sa nagsasabing negative sa negosyo natin at walang resulta, wala talaga mangyayari sa'yo. Pero pag dito ka nakinig sa taong may resulta, diba? At sinasabing magandang negosyo natin, baka may mangyari sa'yong maganda. Saan ka sasama? Tama? Yes, doon tayo sa positive. Diba? Huwag mong pakinggan. O, halimbawa lang, may kaibigan ka, 4 na sabungero, yun yung madalas mo nakikita. Yun yung madalas mo napapakinggan. Hindi tatagal, ikaw na yung pang-5. Diba? Madalas mong kasama, 5 chismosa. O, hindi magtatagal, ikaw na yung pang-6 kasi yung madalas mong makita at madalas mong marinig. Guys, I want you to protect your mind. Ipasok lang po natin sa isip natin yung mga bagay na makakatulong po sa pag-asenso natin. Okay? Alam niyo po, nasa nasa Bible po yan. Sabi sa Proverbs 4:23, more than anything you guard, protect your mind, for life flows from it. Protektahan daw po natin ang isip natin dahil dyan po nagbe-base ang takbo ng buhay natin. Sa Tagalog, sabi sa Kawikaan 4:23, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan. Sapagkat kung ano ang iyong iniisip, yun din ang magiging takbo ng buhay mo. Alright? So guys, hiniling ko po sa inyo, pakinggan lang po natin yung mga bagay, no? Yung mga taong magpapasok sa atin ng information na makakatulong po talaga sa buhay natin. Minsan kasi ang nangyayari, pag nanonood pa madalas ka pang manood ng TV kaysa mag-trainings eh. Mas madalas ka pang manood ng tanggol kaysa mag-training. Kaya pagka si tanggol, babarilin na, di ba? Tapos sabi dun sa palabas, abangan. Ngayon, na-stress ka. Ano kayang nangyari kay tanggol? Abangan sa Lunes. 2 araw ko may stress, Sabado tsaka Linggo. Ano kayang nangyari kay tanggol? Tama? Oh, yes, nakadepende sa ang mindset sa kung ano ang nakikita. Kaya dapat always positive, ignore the negative. Yes, tama po yan. Okay? Alam nyo, pag minsan natatraffic kayo, meron naman pong mga audiobook, no, na pwedeng makatulong sa atin paano po patalasin ang isip natin pagdating sa negosyo. Hindi yung makikinig ka ng mga balita na, uy, pinatay si ano, uy, nagkapatay, mga ganun, di ba? Kasi subconsciously, ang napapasok po sa isip natin is yung mga hindi magagandang bagay. Okay? Guys, hiniling ko po sa inyo, lalo na sa mga bagong kasama natin sa GFox, no? Gawin lang po natin, ipasok lang po natin yung mga bagay sa mindset natin, sa isip natin, yung makakatulong po sa pag-asenso ng buhay natin. Okay? Now, fear and doubts. Sa negosyo po natin, yung takot at duda, napaka-normal po niyan. Okay? Lalo na kung nag-uumpisa ka, normal po, no? Na matakot ka kung magiging successful ka ba o talagang nagdududa ka kung okay ba talaga tong negosyo na to. Normal po 'yun. Pero ang dapat po nating magawa, no? Ang dapat po nating gawin para mawala po yung takot at duda, no? Sa negosyo natin is to acquire knowledge. Oh.
Paano po tayo makaka-acquire ng knowledge kung hindi tayo umattend ng trainings? 'Di ba? So the best platform in order to acquire knowledge ay yung pag-attend po ng trainings. Kasi dito po, kung meron kang no, meron kang edge. Kung may alam ka, lamang ka. Ano yung natitirang letter? Letter L, yan po ang sagot. Learn. Okay, matututo po tayo sa pag-attend lagi natin ng trainings. Kasi kaya naman po minsan, ang tao, natatakot gawin ng isang bagay, it's because wala siyang idea paano po gawin yung isang bagay na yon. Okay? Subukan mong mag-basketball nang hindi ka naman marunong mag-basketball, 'di ba? Kakabahan ka. 'Di ba? Subukan mong kumanta sa maraming tao concert nang hindi ka marunong kumanta or wala kang idea sa pagkanta, 'di ba? Kakabahan ka, matatakot ka, magdududa ka. Oh, yun lang po yun. Para mawala po ang takot at duda natin, we need to acquire knowledge sa negosyong to. Okay? Alright. Guys, ito po yung lagi naming sinasabi, no? Na training is the backbone in building your network. Diyan po lahat yan mag-uumpisa. Para pong halimbawa, yung building, pag meron pong magtatayo ng building sa malapit sa inyo, nag-uumpisa po yan lahat sa tinatawag na foundation. Pundasyon. Tama? Hindi po tatayo ng matatag ang building pag walang foundation. Walang pundasyon. Kaya nga minsan, di ba, pagka meron pong itatayo na building na malapit sa atin, tinatakpan po muna yan yung gilid. Tatakpan muna yan. Okay? And minsan, hindi natin makikita gaano po kalalim hinuhukay yung foundation. Okay? Para pong sa business natin, mag-share lang ako ng screen dito. Share lang ako. Wait lang po Ayan. Paano ba mag-share dito? Ayan. Ito. Okay. Ayan, share. Sandali lang po, Ayan, share tayo ng whiteboard. Ayan. Ayan. Alright? Okay. Nakikita po yung aking screen. Type yes po, kung malinaw, no? Ayan. Type yes, type 1. Okay, nakikita po, Yan, nandiyan si Coach Marlon, no? Okay. Halimbawa po, ganito po kataas ang building na gagawin natin. Yan, ganito po kataas. Okay. Yan. Alright, ganyan po kataas yung gagawin nating building. Tapos po, ulitin natin. Yan. Share ko lang muna, ha? Ayan. Okay. Okay. Halimbawa po, ganito po kataas yung building na gagawin natin. Yan. Ganyan. Yan. Tapos po, ang foundation po na gagawin natin, ganito lamang po kaliit. Yan. Okay? Kapag po lumindol, bumagyo, umulan, lumakas ang hangin, nagkaroon ng mga sakuna, ano po mangyari sa building? Nakikita po ba yung aking screen? Ayan. O yan, nakikita naman. Ano mangyari po? Guguho. Diba? Guguho yan. Bakit? Ang foundation mo ang babaw. Diba? Dapat po yan proportion. Kung gaano po kataas ang building, dapat po ang foundation yan, ganun din po kalalim. Okay? Same with our business, mga believers. Kung ang pangarap natin ay napakataas na building, dapat po yung foundation ng ating sarili ay malalim din po. Katulad niyan, pagka umattend ka ng trainings, nare-reject ka, nadi-discourage ka, maraming nagne-negative sa'yo, di ba? Feel mo nalulobat ka, lumalalim po yan. Okay? At kapag lumalim yan, tumitibay po yung foundation ng building natin. Na tipong kahit anong sakuna
Kahit anong lindol, kahit anong bagyo. Pero dahil pinagtibay mo yung foundation mo sa negosyo natin, ayan, hindi ka basta-basta tutumba. Kaya nga kagaya ng example ko kanina, di ba? Kahit anong gawin ko sa'yo, saksakin man kita, pukpukin man kita sa ulo, sunugin ko man yung bahay mo, ang sagot mo sa 1 plus 1, di ba 2? Kasi ang tibay ng foundation mo. Okay? Yun po siya. Okay? Yun po yung ibig kong sabihin dito sa pinapakita kong foundation. Ayan. Okay? Pagtitibayin mo po yan. Kasi darating po ang time, diba? Darating po ang time. Yung mataas na building ng pangarap mo, mararating mo na. And isa lang po yung foundation sa mga reason bakit tumibay, no? Yung building na yun na pinapangarap mo dati. Diba? Yung mga successful na tao ngayon na nakikita natin, even our mentors, or yung mga successful na negosyante sa Pilipinas, hindi na po natin nakita kung paano sila nagsimula sa negosyo. Ang nakita na po natin sa kanila, resulta na. May mga sasakyan na sila, may mga bahay na sila, may malalaki na silang negosyo. Halimbawa si Coach Marlon, may mga franchise na. 'Di ba? Yun na lang po yung nakita natin. Pero hindi po natin nakita yung foundation na ginawa nila para po makarating doon sa building ng pangarap nila. 'Di ba? Hindi po natin nakita kung ilang tao yung nang-discourage sa kanila, yung namahiya sa kanila, yung mga taong halos, alam mo yun, saksakin ka na lang para ka masaktan eh. Ang nakita na lang po natin resulta sa nila. Kaya po guys, pag merong mga tao naghahanap sa inyo ng resulta at nag-uumpisa ka pa lang, ang sabihin mo foundation. Oh, di ba? Patay po sa comment box, foundation. Di ba? Yung tipong isang buwan ka pa lang, pero yung nanay mo or yung kapatid mo na negative, hinahanapan ka na agad ng resulta. Yes, foundation. Di ba? Nagtitraining ka pa lang, nag-aaral ka pa lang kung paano mag-present, nag-aaral ka pa lang kung paano mag-recruit, kung paano mag-invite. Tapos hahanapan ka na agad ng resulta? No. Nasa foundational level ka pa lang. Dinidig mo pa lang yung lalim ng foundation mo. Okay? Kaya kahit maraming tao ang negative sa negosyo mo, kahit maraming tao nagre-reject sa'yo, okay lang yan. It's because it is part nung pagdig nung iyong foundation. Part po yun ng pagpapalalim ng foundation mo para ang isip at puso po natin matibay sa negosyo. Pansinin niyo po yung mga mentors natin. Pansinin niyo po yung mga coaches natin. Walang iniindang negative na mga tao yan. Walang iniindang mga nagdi-discourage yan. Pag naka-encounter sila ng discourage or negative, so what? Next, maraming tao. Ganun po ang mindset niyan. Okay? So, always remember, kung nahihirapan ka man ngayon, nakaka-encounter ka man ng mga discouragement, negative, rejection, foundational level ka pa lang. Kasi pag lumalim na po ang foundation mo, that's the time you build your own building na napakataas. Okay? Kaya nga po nila tinatakpan yan eh, para hindi mo makita kung gaano nila hinukay yung foundation, kung paano nila hinukay yan, kung gaano kalalim nila hinukay yan. Okay? So training is part of building your foundation. Alright? So darating kasi ang time, ganito po kataas yung mga building ng pangarap natin, di ba? And matibay po yan, kasi matibay yung foundation nyo. Huwag ka lang maiinip. Okay, minsan kasi, you're still on the process ng pagdidig ng foundation mo, and then, susuko ka na minsan kasi nahirapan ka. Di ba? Isang beses ka lang nahirapan, ayaw mo na. Huwag ka lang maiinip. Parang tulad ng kwento ng tao na to, guys. Di ba? Itong tao na to, okay, nainip siya.
Okay? Nag-aaway sila ng kanyang girlfriend dun sa condominium unit niya. 'Di ba? Nagkaka-text sila, ayaw kasi sagutin yung tawag, nagkaka-text sila. Okay? So ang unit niya ay nasa 10th floor ng building. Okay? So habang nagkaka-text sila ng girlfriend niya, merong time no, na sabi niya, Han, pag hindi ka nag-reply sa text ko, tatalon ako. Ayan. Kami po mga lalaki, pag sinabi po namin yan, ginagawa po namin yan. Di ba, Coach Marlon? Andiyan pa ba si Coach Marlon? Di ba? Andiyan pa po. Pag kami po mga lalaki, pag sinabi namin, ginagawa po namin yan. Ganyan po kami katinik. Di ba? Itong lalaki na to, di ba? Sabi niya sa girlfriend niya, Han, pag hindi ka nag-reply, tatalon ako. Alam niyo po, makalipas ang 5 minuto, sabi niya, wala na. Nasabi ko na. Ayan. Yes, dear lang, Mrs. Tama si Coach Marlon, di ba? Yes, dear lang. Okay, sabi niya, wala na. Nasabi ko na. Hindi talaga nag-reply. Alam niyo, ginawa nung tao, pumunta po dun sa kanyang terrace. Ang ginawa po niya, tumalon. Ang bilis ng hangin, ano? Alam niyo po, habang umatalon siya, 9, 8, 7, bigla pong tumunog yung cellphone niya. Tut, 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 tut. Pag habang nasa air siya, binabasa niya po yung cellphone niya. No? Ang sabi ng girlfriend niya, sorry Han, naligo kasi ako kaya hindi ako nakareply. Kaya habang nasa air siya, wah! Boom! Patay! Ano pong lesson doon? Sa kwento ko, pag mabilis kang mainip, mabilis ka ring mawawala. Di ba? Hindi niya inantay, naligo lang pala yung girlfriend niya. Di ba? Ginawa niya, tumalon siya agad. Di ba? Parang sa business natin. Isang beses ka lang nasaktan, isang beses ka lang na-reject, ayaw mo na. Di ba? Na kung tutuusin, dapat maraming rejection ang matanggap mo. Okay? Pag mabilis kang mainip, mabilis ka ring mawawala. Tandaan niyo po yan. Okay? Alam niyo po sa negosyo natin, may experience nyo lahat eh. Parang ganito. Alam niyo po yung cocoon? Di ba yung cocoon, yan yung process, no, bago ka maging butterfly. From larva, di ba? Ito yung process para maging butterfly ka. So, ibig sabihin, parang ganito, dadaan ka sa proseso. Yung parang, ano ba tawag dito kanina? Cocoon. Darating yung time, madilim, ma-experience mo yung dilim, di ba? Wala kang makausap, di ba? Taggutom, tapos, nag-chat ka, scene zone lang. Di ba? Andyan yun. Andyan sa proseso na yan. Pero pag lahat ng bagay na yun, guys, nalampasan mo, ano mangyari sa'yo? Lilipad ka rin kasing ganda ng butterfly. Tandaan niyo po yan. We need to love the process. Okay? Hindi pwedeng kauumpisa mo pa lang, gusto mo na, next week, successful ka na. Kauumpisa mo pa lang, gusto mo next month, top earner ka na. Wala pong ganun. There's no elevator to success. You need to take stairs. Okay? Kailangan nyo pong pagdaanan yung proseso na to. Kailangan nyo pong pagdaanan yung mga experiences na masasakit. Yung mga challenges na yung tipong parang gusto mo nang sumuko pero kailangan mong lampasan. Kailangan nyo pong ma-experience yun. At kapag nalampasan nyo po yun, guys, ang sarap pong tumayo sa stage, no? At i-share yung mga nalampasan yung challenges para makapag-inspire ka ng maraming tao. Kaya nga po tayo may mga success rally. Success rally is a platform wherein you can share, no, yung mga challenges, yung mga experiences nyo bago nyo nakuha yung success. Tama? And, ang sarap pag nandun ka, sinapapakinggan mo, na minsan nakaka-relate ka, uy, pinagdaanan ko yun eh. Kaya po minsan kung ikaw nandun ka pa sa tinatawag kung kaninang foundational level at na-experience mo yung mga, halimbawa, may naniningil, di ba? May utang ka, may naniningil.
Dapat po, i-document mo yun. Videohan mo. Diba? Naniningil, kumakatok. Hello guys, andito na naman po yung maniningil. Sinisingil na po kami. Pero huwag kang mag-alala. Magiging top earner din ako sa JPAX. Yan! Diba? Claim mo po yan. Type nyo po sa comment box, magiging top earner ako. Diba? Ang sarap nun. Na kapag sinare mo na sa stage, diba may mga video ka ng paghihirap mo nung umpisa, may mga picture ka nung nag-uumpisa ka, 'di ba? Ang rami kang taong mai-inspire sa kwento mo. Okay? Yes, magiging top earner din ako. Tama 'yan. I-claim mo 'yan. Pagising mo sa umaga, magiging top earner din ako. Yes, dapat nyo pong i-claim 'yan kasi pag sinasabi mo 'yan every day, ano nangyayari sa subconscious mind? Nada-download po yung information. Nada-download po sa subconscious mind natin na magiging top earner ka. And you attract the universe. Tama? Na-attract mo yung universe na magiging successful ka. Kasi yun yung pinapasok mo sa isipan mo. Okay? Yun po yung gusto kong sabihin sa inyo. You need to love the process of being successful. Okay? Wala pong pinanganak na paglabas mo sa mundong ito, presidente ka na. Paglabas mo sa mundong ito, doktor ka na. Paglabas mo sa successful na negosyante, wala pong ganun. Kailangan pong magdaan lahat sa proseso. And ito pong mga nagko-comment na to ng magiging top earner din ako, babalikan po natin yan pagdating ng araw. Kasi naka-record po yan. Diba? So, maraming salamat po sa mga nagko-comment. Ayan. Alright. So, learning po ba? Ayan. Ang sarap, no? Ang sarap mag-share talaga. Okay? Learning po ba? Pwede mo makita sa comment box. Yes, learning po. Thank you, Ma'am Jessa. Yan, magiging top earner si Ma'am Almi. Yes, learning. Yes, thank you so much. Alright? And dito po sa success system natin, kailangan po may mga bagay tayong isaalang-alang. Number 1, you need to know your dream or your deepest why. Ito po yung magiging gasolina nyo sa ating negosyo. Kapag feeling mo gusto mo nang sumuko, balikan mo yung reason. Bakit ka nag-umpisa? Kailangan malinaw po sa inyo yung deepest why nyo. Okay? Pangalawa, hindi lang puro meron kang pangarap, hindi ka puro dream board lang. Kailangan mo trabahuan yan. Meron ka dapat step by step kung paano mo ma-achieve yung dreams mo na yon. Okay? And dito po kailangan mag-empty your cup ka lang. Okay? Bawal po dito yung acne. Yan. Yung alam ko na yan. Kasi pag lagi mong sinasabi na alam ko na yan, hindi ka na nag-a-accept ng new learnings. Anong mangyayari sa'yo? Stagnant ka lang, ganyan ka lang. Diba? Pag may pumasok na bagong learnings, wala na. Tapo na. Diba? Hindi ka na ngayon nag-grow. Kasi, if you stop learning, you start dying. Ganun po yan. Kaya always empty your cup pag may training po tayo. Pag po merong mga mastermind, ang ating mga mentors, may mga teachings, di ba? May mga meetings, always empty your cup. Okay? Drop everything muna tayo. Kailangan po dito maging teachable tayo. Minsan kasi nagiging backfire sa atin kung ano yung educational background natin. Meron pong ganun meron pong ganun. Na minsan, bakit ako makikinig sa isang tricycle driver na doktor ako? Tama? Bakit ako makikinig sa isang service crew kung ako ay attorney? Tama? Yun minsan na nagiging backfire sa atin yung educational background natin. Na kung tutuusin, di ba, mas successful pa sa atin yung mga taong yun. Kasi yung mga taong yun, di ba, nagkaroon ng resulta sa negosyong to. Alam nyo, kung gusto nyo rin makuha yung resultang meron sa mga top earners natin, wala tayo ng ibang gagawin kundi makinig sa kanila. Maging teachable po tayo. Diba minsan kung gusto mong maging Manny Pacquiao, makinig ka kay Manny Pacquiao. Diba? Ang minsan kasi, mas magaling ka pa dun sa nagka-resulta eh. Diba? Kailangan po makinig tayo dun sa mga, kung gusto natin talagang makuha yung mga naging resulta din nila,
wala po tayong ibang gagawin, makinig po tayo sa kanila. Kasi alam po nila yung way papunta sa success. Nakarating na sila dun eh. Tayo, yun nga eh, minsan hindi pa tayo nakakarating dun, parang tayo pa yung mas alam eh. May sistema na, ayaw mo pang sundin eh. Diba? Gumagawa ka pa ng sarili mong sistema, mali. Diba? Alam nyo, ang sarap nga po ng may mga mentors tayo na yung dating, yung lubak-lubak sana pong dadaanan natin, 'di ba? Ano pong ginawa ng mga mentors natin, ng mga coach natin? Anong ginawa? Yung lubak-lubak, pinatag, sinemento, nilagyan ng red carpet, dinagdagan pa ng MMDA para hindi ka maligaw. Tapos ayaw mong sundin. 'Di ba? Andiyan na eh. Andiyan na yung sistema, yung sistemang may resulta. Gagayahin mo na lang. Tama? So, always empty your cup, be teachable. Okay? Maaring doktor ka sa labas, maaring attorney ka sa labas, architect ka sa labas. Okay lang yun. Okay yun, kasi pinag-aralan mo yun eh. Ikaw yun eh. Pero kung gusto mong makuha yung resulta ng mga top earners natin sa GPAX, wala ka ibang gagawin kundi pakinggan sila. Yes, tama si Ma'am Carmela. Nakahain na po lahat. Susundin na lang po natin. Okay? Now, what is network marketing? Ayan. Ito po yung magpapalalim ng belief system natin sa industry natin. Ready na po kayo? Ayan, di ba? Kasi pag ito pong tanong na to, hindi natin nasagot ng maayos, baka po yung prospect natin hindi po sumama. Do you agree? Maraming pilosopo sa labas. Di ba? O ano yung network marketing? Ano, networking lang naman yan? Ano ba yung sa inyo? Kaya, di ba? O, pag itong sa tanong na to, hindi natin nasagot, wala pong sasama sa atin. Mismong network marketing, di mo alam yung meaning, di ba? O, pakibasa po ha. The system of moving products from the factory to the consumers through an organization of users, retailers, and network builders. Sistema pala si network marketing. Hindi pala siya recruit. Hindi pala siya power, hindi pala siya scam. Siya pala ay sistema ng pag-move ng products from the factory down to the consumer through an organization of users, retailers, and network builders. Kaya pala may recruitment sa negosyo namin. It's because we build an organization of users. Diba? Retailers and network builders. Okay? So, dito po, yan, no, sistema po yan. Sir, ano bang pinagkaiba po niyan doon sa mga traditional marketing po na nakikita namin? Bakit po ang product ng network marketing wala sa mga commercial, wala sa mga magazine, lalong bihirang-bihira sa mga billboard? Tama? Ano po bang pinagkaiba ng network marketing sa traditional marketing na meron tayo ngayon? Yan. Gusto nyo pong malaman? Yan. Share ko lang po yung aking whiteboard. Right. Now. Okay. Dito tayo sa whiteboard classic. Okay? Okay. Now, sabi, ito ay sistema. Yan. Sistema from the factory. Okay? Down to the consumer. Sistema ng pag-move ng product from the factory to the consumer. Anong pinagkaiba niyan sa network marketing compare sa traditional, nakikita ba yung screen ko, Jay? Traditional marketing. Ito po yan. Okay? Sa traditional marketing po, bago dumaan o bago makarating ang produkto sa consumer, magdadaan po yan sa mga different distribution channel. Yan, tingnan nyo po para po aware kayo, ano ba talaga yung negosyong to. Okay? From the factory, dadaan po yan sa mga wholesaler. Okay, wholesaler. Sumunod po, middlemen. Diba? Middlemen. Sumunod po, area agent. Okay? Area agent down to retailers. Ano yung mga retailers? Yan yung mga sari-sari store, yan yung mga 7-Eleven, mga supermarket, di ba? Papunta po sa
customer. Yan po yung traditional marketing. Ngayon po, kaya may mga advertisement dahil yan sa wholesaler or middleman. Sila nag-advertise. 'Di ba sa TV, pasuya ako. 'Di ba sa TV, sa mga billboards, 'di ba? Sa radyo, sila po ang nag-advertise niyan. Kaya may mga advertisement sa traditional marketing. Ngayon, pag ang product mo sa factory, dali ah. Ayan, sorry, nasabid lang po. Now, okay? Ngayon po, kung ang product po natin sa factory is, halimbawa, 500 pesos. Pagdating po sa consumer, baka ano na po yan? Baka 1,000 pesos na po yan. Diba? Bakit? Per distribution channel po, meron po tayong tinatawag na markup. Yan, markup. Yan, kung makikita nyo po. Diba? May mga markup po yan. Okay? Ngayon po, sa network marketing, ang ginawa po natin, inalis po natin yung mga distribution channel na to. Okay? Wala na pong ganyan. Saan po? Sa network marketing, isa lang po ang dinadaanan papunta sa customer. Ano pong tawag dyan? Distributor. Sino po yung mga distributor po na yan? Tayo po lahat yan. Diba? Ngayon, kaya po may malaki po ang kinikita ng mga distributor sa network marketing. It's because ito pong mga markup na yan, inalis po natin yan. Kanino po binigay yan? Lahat po yan binigay sa distributor. Ayan. Palakpakan naman po natin, ano? Okay, kaya po may kumikita ng malalaki. It's because imbes na bayaran natin yung mga distribution channel na yan, yung mga artista na yan na nagpo-promote, binigay na po lahat sa distributor. Kaya nga po tayo merong compensation plan. Yung compensation plan po natin, it is our proposal sa inyo bilang brand ambassador, bilang endorser ng mga products natin. Nasusundan, hindi na po namin kailangan ng mga artista para ma-endorse yung product natin kasi kayo na po ang artista ng product natin. Tama? O, sa mga audience po natin ngayon, nandito po si Angel Locsin, andyan po si Ivana, andyan po si Derek Ramsey. O, yan, nakikita ko sa mga... Di ba? Kaya, kasi pag ang product po ni Gpax nilagay natin sa TV, sino na naman po babayaran? Mga artista na naman. Big Soto, Vice Ganda, di ba, Chris Aquino, basta yung mga artista ngayon, di ba? Si Bimbi, naalala ko si Bimbi. Pinauwi ng nanay niya para magtrabaho ulit. Naalala ko si Bimbi nung maliit pa, meron siyang commercial. Ang linya na lang po niya sa commercial, what chick mami? What chick mami, pero ang kontrata niya ang laki. Tama, yun lang yung linya niya. Tayo, hindi naman tayo bulol, kailan tayo magiging endorser sa TV. Kaya po may network marketing. To give opportunity sa mga tao na kumita ng malaki, na mas malalaki, actually mas malalaki pa sa artista. Diba? Yan po ang reason bakit kumikita po tayo ng malaki. Hindi na po natin kailangan ng mga artista kasi kayo na po ang artista ng mga products natin. Alright? And dito po sa network marketing, meron pong dalawang way kung paano po ma-forward yung products natin sa customer. Number one, pwede kang mag-direct selling, diba? Benta-benta, or you build an organization to market your products. Okay? You build an organization, siya magpo-forward ng mga products sa ating customer. Okay? Na kung saan sa organization na to, may gumagamit, may bumibili, may nagbebenta, kumikita ka, may nagbi-build, kumikita ka. You leverage yourself in our industry, in our business.
Okay? Natututo po ba? May natututunan po ba? Learning po ba tayo? Yan. Nandiyan pa po kayo sa ating comment box. Yes. Yan po yung pinagkaiba ng network marketing sa traditional marketing. Kaya wag po tayong magtaka, kaya pala yung products ng network marketing, wala madala sa TV, wala sa mga billboards. Kasi nga, the best advertisement sa network marketing is the power of mouth. Okay? Ayan no? Power of mouth po, yung best advertising. Ayan, distributors are given the commission instead the media for advertising. Kayo na po babayaran namin. Diba? Bakit pa namin bibigay sa mga artista? Kayo na. Kayo naman, it's time to shine naman. Okay? Kasi kayo mismo ang testimony ng produkto natin. Okay? So yan po ang tunay na meaning ng network marketing. Now, eto naman po yung mga tao, no, na ultimo sila, malalaking tao na sila, naniniwala talaga sa business na ginagawa po natin, no. Si John Paul Getty po, may agmamayari po ng isa sa mga pinakamalaking oil company sa US. Pero yun nyo pinakamalaki, no, na oil company sa US. Sabi niya, I would rather have 1% of my effort. I would rather have 1% of the efforts of 100 people than 100% of my own effort. Siya po yung nagpauso ng leveraging. Yeah. Di ba? Kahit 1% lang ako sa iyo, 1% lang ako sa iyo, pero 100 katao kayo, ilan po total nun? Di ba 100% yon? Hindi ako pagod. Tama? Kesa 100% ako lahat. Yan. Ganyan po ang business natin. We apply yung tinatawag na law of leveraging. Okay? Next. Sabi ni Paul Zane Pilzer po, no? Si Paul Zane Pilzer economic advisor po ng naging 2 US president. No? Sabi niya, if you can find a good network marketing that with amazing product and amazing marketing plan that services, you are well on your way to become the next millionaire. Tanong, meron ba tayong magandang products? Meron ba tayong magandang company? Meron ba tayong magandang compensation plan or marketing plan? Yes, type po sa comment box. Diba? Yes. Ibig sabihin ko, meron tayong magandang company, meron tayong magandang products, meron tayong magandang compensation plan, ikaw na yung susunod na milyonaryo. Claim na natin yan. I-claim na po natin yan. Kasi ang ganda ng company natin, hindi po tayo tatagal ng 9 years kung ang company natin uuga-uga. Diba? You are well on your way to become the next millionaires. Meron ka ng magandang vehicle papunta dun sa success. Diba? So congratulations. Ngayon pa lang, congratulations. Okay? Sabi naman ni Robert Kiyosaki, siya po yung author, no? Ng Rich Dad Poor Dad, Cash Flow Quadrant, isa sa makasikat na investor, businessman, and author po sa Amerika, no? Sabi niya, the network marketing business encourage people to dream big dreams and work to achieve them. Diba? Ang network marketing daw po para sa kanya, yung nagbibigay ng opportunity sa mga taong binaon na sa lupa yung mga pangarap. Diba? Kasi minsan ganito po yan di ba? Yan, share lang tayo, no? Yan. Minsan ganito po yan. Yung pangarap po natin, ganito lang. Nung bata tayo, ang laki ng pangarap natin. Diba? Ay ng pangarap natin. Tapos yung experiences natin. Di ba? Nung na-experience natin na ang hirap pala ng buhay, yung pangarap po natin nililiitan na lang natin. Depende na lang po sa kinikita natin. Na kung saan dati po ang tataas ng pangarap natin, diba? Nililiitan na lang po natin kasi wala tayong sapat na opportunity pala na ganun.
na makuha po natin yung mga pangarap natin. Kaya ang ginagawa natin, nililiitan natin yung pangarap natin. Mali po. Yung pangarap natin, as is yun, ang lakihan po natin yung income natin with this opportunity. Okay? So sabi nga ni Robert Kiyosaki, itong network marketing industry, ang nagbibigay sa mga taong binauna yung pangarap nila, no? Kinalimutan na yung mga pangarap nila, no? Nagbibigay opportunity na matupad pa yung mga pangarap nila. Yan. Yun po, siya nga po, no? Ang taas ng belief system niya sa ginagawa nating negosyo, tapos pakikinggan mo yung kapitbahay mo, scam yan! Di ba? Power yan! Di ba? Naku, yung malalaking tao, taas po ng belief system, sino ba sila para pakinggan natin? Tama? O, sabi ni Warren Buffett, no? Actually siya yung second or third na pinakamayaman po sa buong Amerika. No, sabi niya, the best investment I have ever made. Network marketing daw po. Ang pinaka-best investment I have ever made. Di ba? O, tapos pakikinggan mo yung kapitbahay mo na ang sabi, yung mga nauna lang talaga kumikita dyan eh. Tingnan mo, pag may kabila ganyan, triangle, oy, nako, pyramiding. Tama? Mga ganun eh. Actually, yung ganung klase ng presentation po, yung triangle, that is only for presentation purposes. That applies to other organization. Di ba? Sa government ka eh, president, vice president, senators, mayors, down to barangay captains, pag ganun din po yan eh. Di ba? Halimbawa naman sa corporate, president, vice president din, manager, supervisor, down to rank and file. Ganun din po yan eh. Tama? Minsan kasi pag nakita ng pa-triangle, ang iniisip agad, pyramid na. Tama? Pwede naman po natin gawin yan ng pwede naman po natin gawin yan ng hindi pa-triangle eh. Tingnan mo ha. Halimbawa, ito. Ito ka. May bago kang member sa left. Bago kang member sa right. Siya din, merong bagong left, meron din bagong right. Ito rin, merong bagong left, meron din bagong right. Ito, merong bagong left. Tinakikita nyo? Pwede naman pa ganyan eh. Ang kaso, pag lumaki yan, saan mo na makikita yung bago dyan? Mukha ng spaceship eh. Mukha satellite, ano? Pag ganyan po, pag lumaki yan, di mo na makita kung sino dyan yung bago. Tama? There's no other best structure to present our business other than this, yung paganto po. Ito yung pinaka-best structure. Okay? Pwede mo namang, yung mga nasa taas lang kumikita, di gawin mo, ito ka, pag ganyan. Pag ganyan. Di ba? Pataas, kita mo, nasa ilalim ka na. Kumikita ka pa rin. Di ba? Kasi hindi nila to alam. Di ba? Hindi sila na-attend ng training about network marketing. Okay? So, yun po, Yan. Yun po ang sabi ni Warren Buffett, the best investment I have ever made. Sabi naman ni Bill Gates, yung may-ari ng Microsoft, yung ginagamit nating software sa computer natin, if I were start to my career all over again, I will choose network marketing. Kapag inulit daw po yung career niya, mas gusto niya pang mag-network marketing kaysa sa ginagawa niya. Bakit? Ang sarap nga naman pag nag-network marketing ka, di ba? Hindi mo kailangan ng pwesto, hindi mo kailangan ng maraming taong pasasahurin, di ba? Maraming pagkakaiba eh. Kaya ganito po yung siguro yung ganito yung thinking ng mga malalaking tao about sa business natin. Guys, always remember po, para po aware tayo that this is a rejection business. Normal po, lagi ko sinasabi yan, kapag nare-reject po tayo sa negosyong to, normal po yan. Paano po namin hinahandle, yung mga rejection?
Simple naman po yan. Ganito po ginagawa namin dyan para lang po may idea tayo. Kapag ka po na-reject tayo, isipin po natin na lahat ng rejection na yun, bayad. Okay? Oh. Ganito po yan. Kapag po tayo, di ba? Ayan, nawawala. Yan, okay? Kapag po tayo, di ba naka-close ng 2 elixir? Oh, di ba meron ka dito 1, 2? 1, 2. 1, 2 rin sa kabila. Tama? GSB. Tapos pag nag-match po yan, 3,000 na siya pag nandun ka na sa kategory ng 3,000. So magkano po total niyan? Nasa 5,400. Tama? O, 5,400. Ngayon, bago nyo po nakuha yung 5,400, ang kinausap nyo po palang tao, 10. Yan, 10 tao pala kinausap nyo. Ang gawin nyo sa 5,400, i-divide nyo po, yan, i-divide nyo sa 10. Lalabas po dyan, meron po bawat isa, 540. Ibig sabihin, sa 10 kinausap mo, bayad ka lahat. 540 isa. Tama? Di ba bago mo nakuha yung dalawa, na 5,400, 10 kinausap mo eh. 2 lang yung nag-member eh. O gawin mo, hatiin mo yung 5,400 sa 10. Lahat yun bayad ka, 540 isa. Di ba? O let's say focus 7 plus 2. Sabihin natin 7 plus 2. O magkano yun? 8,400. 8,400 tas 21,000. O, i-divide mo rin sa 10 bago mo nakuha yun para lahat bayad ka. Tama? O ma'am, okay lang po kahit hindi po kayo nag-avail. Pero salamat po sa 540. Tapos magtataka, di naman ako nag-member Bakit ako bakit ka may 540 dyan? Basta salamat po sa 540. Kasi nga, dinivide mo yung 10. Di ba? Yung 540 sa 10. Di ba? Eh di lahat, bayad ka dun sa rejection mo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpa-reject ka kasi. Yan. Kung may katabi ka, magpa-reject ka kasi. Yan. The more rejection, the more 540. Alright? Eh kung 20 yun, didoblehin mo lang yun. Okay. This is a rejection business. Normal po, ma-reject sa atin. And, like I said, this is a copy business. May sistema na pong hinahanda ang ating mga mentors. All you need to do is to copy. Okay? Kokopyahin lang po natin. Minsan nga, pati mukha, kinokopya. Di ba? So, yung tipong pati pananamit, di ba? Pagkatigalaw ng mentor natin, hanggang sa dumating yung time, kamukha na natin si mentor na. Sino ba gustong kamukha dito si mentor? Okay lang, di ba? Pag pogi at saka maganda si mentor, di ba? Yes. Go tayo dyan. Di ba? This is a copy business. Yan, tama. Ma'am Jessa, di ba? Mentor Jonas, yes. Kapag po ang mentor natin, ang leader natin, meron pong nilatag na sistema, gawin po muna natin. Huwag muna tayong mag-complain. Ang nangyayari kasi minsan, pag may nilatag, complain agad eh. Bakit di muna natin gawin? Eh kung yun yung may resulta eh. Tama? Gagayahin na lang po natin. Okay? Ito pa isa Naggayahan na. Alright, why network marketing? Simple lamang po. In terms of global sales, tayo po ang may pinakamataas. Kaya ko po ito pinapakita sa inyo, believers. Gusto ko pong pataasin yung credibility ng network marketing industry sa inyo na kinukonsider po sa buong mundo na yung negosyong ginagawa natin ay malaki po ang ambag in terms of global sales. Pag pinag-compare po natin yan sa iba't ibang industry, halimbawa NFL, National Football League, 9.5 billion lang sila eh. This was 2013 pa. Okay? Music industry, 15 billion. Video gaming, pero pagdating po sa network marketing, 178 billion dollars po tayo. Kaya maging proud ka kasi part ka nito. Yung negosyong ginagawa mo, di ba? Na ang tingin ng iba, cheap, na ang tingin ng iba, ang baba, pero pag chinek natin in terms of global sale, tayo pala ang may pinakamataas na ambag. Kaya maging proud ka kasi part ka nito. Alam niyo po ba ang network marketing sa ibang bansa? Ang tingin sa kanila, professional businessman. Dito nga lang po sa Pilipinas, pag tinignan ng networker, scam or
Although, yes, may mga nangyayari ng ganyan. Kasi nga, hindi sila naaral. Alam ba nila to? Tinuturo ba to sa school? Na maganda pala ang network marketing. Di ba? Oh. Pagdating po ng 2017, tumaas pa yan. Naging $189 billion pa po yan. Di ba? Oh, ito po, 2018, naging $192 billion. Papaangat po tayo ha. Ngayon kung sumasabay ka sa negosyong to, saan ka dadalhin nito kundi paangat din po. Itong $192 billion na yun, maraming pinayaman na members ng ating industry. Iba-iba man po ang company, pero kasama po dyan sa mga pinayaman ng network marketing industry. At alam ko, yung kasama natin ngayon sa training na to, isa ka po doon sa mga susunod pang payayamanin ng industry na to. Alright? Tama? Claim natin yan. Isa ka sa payayamanin ng industry na to. Kasi tingnan nyo po, based on the record, papataas po ang global sales ng network marketing. Ang kailangan lang po natin, sabayan po natin ito. Okay? Huwag po tayong magpaiwan. Okay? Yan. Alright. Pangalawa, you are the boss sa negosyong natin. Diba? Walang magdidika. Hindi mo boss ang mga speaker dito. Hindi mo boss yung mentor mo. Hindi mo boss yung may-ari ng company. Boss mo sarili mo sa negosyong to. Ikaw ang masusunod. Diba? Yan. And sa negosyong pong itong ginagawa natin, na-apply po natin yung law of leverage. Ano po yung law of leverage? Batas ng pagpaparami ng sarili mo at oras mo para kakumita ng malaki at mabilis. Yan, na-apply po natin yan sa negosyo natin. 'Di ba? The more people na tinutulungan natin sa negosyo natin, mas mabilis tayong kumita, mas marami tayong natutulungan, 'di ba? Mas malaki po ang pwede nating kitain. Sa network marketing industry po natin yan na-apply. Sa malalaking negosyo din po, 'di ba? Katulad ni Henry C. Si Henry C, nung nabubuhay pa po, ganito po yung concept na negosyo. Kung ano yung ginagawa nating negosyo, ganun din po yung ginagawa niya. Mapapansin nyo, hanggat may lupang walang SM, lalagyan po niya yan ng SM. Hanggat may lupang walang video, lalagyan niya po yan ng video. O, di ba? Yung business niya, tignan nyo, yung concept, bilog-bilog eh. Di business mo, bilog-bilog. Parehas din kayo, payaman din kayo dyan. Same lang eh. Kung ano yung law of leverage na ina-apply ng malalaking tao sa labas, yun din po ang ginagawa natin sa negosyo natin. Okay? Law of leverage. Okay? So, dito po, nako-compare natin yung work hard sa smart work. Diba? Na ipapakita natin sa kanila yan. And dito po, no, minsan, pinapakita na natin sa mga prospect natin, sa mga taong sobrang busy, yung tamang opportunity para mapabilis po, no, yung pagkuha ng pangarap nila. Anong sinasabi nila? Sorry, wala akong time. Sorry, busy ako. Na kung busy ka, dapat lalo mong gawin si GFAX. Kasi ito ang magpapawala ng busy mo. Marami pong ganun. Normal po yan. Diba? Kaya po, ngayon, alam na natin yung mga bagay na ito, hindi na tayo ganung kasakit tablan ng mga rejection katulad po nito. Diba? Ang gagawin lang po natin, next. Marami pong tao ang deserve sa oras natin. Naghahanap lang po tayo ng mga taong katulad po natin na may pangarap, di ba? Na gusto makuha pangarap, di ba? At makatulong sa maraming tao. Okay? So, network marketing business po is a great business. At tandaan nyo po yan. Number one, this is only the business na alam kong pwedeng makuha talaga, no, yung mga goals natin. Goal-getting mechanism po ito. No? Itong network marketing industry. Kaya po siya tinawag na great business. Okay? Kagaya po ng mga nakikita natin nagkakaresulta, no? Doon po mapoprove natin na itong industry, itong business na to ay isa sa pwedeng mechanism, platform makuha yung mga goals po natin. Okay? Risk tolerant, bakit? Pwede mong gawin sa bahay, no operational cost, meron man, minimal lang.
Inventory sa company na, product sa company na, paper sa company na, warehousing sa company na. Ano pong gagawin natin? Marketing na lang. 'Di ba? Ultimo, may dropshipping na. Company na lang magpapaship. Ang gagawin na lang, i-credit na lang namin yung income sa inyo. 'Di ba? Kaya siya risk tolerant. Biruin mo, pwede ka palang kumita ng million ang investment mo sa negosyo is 19,500. 'Di ba? Million yung pwede mong kitain, ang pwede mong investment is 136,500. 'Di ba? So, risk tolerant po ito. Most of the work is company na po ang nagsushoulder. Okay, marketing materials, company na. 'Di ba? Lahat ng kailangan nyo po, support system, katulad po na itong training na to, company na po ang nagpo-provide ng libre. Okay? Kaya pwede po bang mag-thank you tayo sa GFox? Pag mag-thank you tayo sa mga mentors natin, 'di ba? Na tumutulong po sa atin. Pwede mong i-type sa comment box, love you mentor, I love you GFox. 'Di ba? Kasi maraming tumutulong sa atin sa negosyong to, hindi lang po si company, hindi lang po si mentor. Marami po, ultimo crossline, tulungan. Yes, I love you mentor, I love you GFox. Woo! 'Di ba? Thank you coach. Yan. Okay? Risk tolerant po ang business natin. And dito po, guys, masasabi ko po talaga na this is a equalizer business. Kaya po siya great ha, may acronym po siya. Nasa letter E na po tayo. Equalizer. Bakit equalizer? Hindi mo kailangan o hindi natin tinitingnan dito yung background mo. 'Di ba? Kung nakapagtapos ka ba ng pag-aaral, kung pleasing personality ba? O kung big, 'di ba? Kahit ano ka pa, basta may pangarap ka, makuha pangarap, may dedikasyon ka, makuha pangarap mo, pwedeng-pwede ka sa negosyong to. Nung pumasok ka ba sa GPAC, sinanapan ka namin ng NBI? Nung nag-start ka ba sa GPAC, tiningnan namin yung height mo? Di ba? Nung nag-start ka ba sa GPAC, ang dami namin requirements na hinanap sa'yo, pati pleasing personality. Di ba? Wala. Kasi dito, ang importante lang, yung dedikasyon mo, yung determinasyon mo, yung motivation mo, makuha pangarap mo. Kahit ano ka pa, kahit ano pa background mo. Kahit hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, pwede mo, ang daming umaasenso po sa industry na to, sa negosyong to, na hindi maganda yung background. Di ba? Kinder lang. Alam nyo, isa po dyan sa patunay na yan, ha? Ito po, grade 6 student. Coach Rodolfo Certeza ng Team Genuine, grade 6 student, pero consistent, a top performer, 2-star diamond rank, now earning 6 to 7 digit monthly income. Grade 6 student. Kung yung grade 6 student na yan mag-apply sa corporate, may tatanggap ba? Tama? Yung grade 6 student na yan, kung sa iba, sa labas naghanap ng opportunity, may makukuha ba siyang opportunity na angkop dun sa background niya? Pero sa network marketing, guys, kahit anong natapos mo, di importante yun. Ang importante dito, yung dedikasyon mo. Kaya ako proud na proud po ako sa taong to eh. Di ba? Ang galing eh. Di ba? Grade 6 student, no? Pero naggawa niya yung mga gantong achievement. Ano din to ha? Car achiever din po ito. Di ba? Yan, Sir Jun Certeza. So, equalizer po ang business natin. And dito po, attitude is everything. Di ba? Nag-umpisa po yan sa attitude natin. Okay? Yung attitude na pag laging umattend ng trainings, nakikinig sa mga mentors. Di ba? Yung attitude na hindi mo inaalintana yung mga rejection. Di ba? O attitude is is more important than skills. Attitude is more important education. Alam nyo, maraming tao magagaling. Kaya lang bagsak ang attitude. O, halimbawa, maraming artista magagaling, pero pag shooting, late na. Bakit? Kasi puyat, nag-gimmick, nag-bar. Diba? Maraming basketball player, ang uhusay. Pero nagiinom sa gabi, hindi alintana kung may practice bukas. Diba? Maraming tao magagaling naman talaga. Pero pag bagsak ang attitude mo, wala kang mararating.
Aayawan ka pa ng tao. May sumasagot pa rito, ano? Diba? Ang kailangan po natin dito, avoid the acne attitude. Okay? Yung sinasabi ko po kanina, always empty your cup. And next, great kasi teamwork-based business po ito. Hindi mo siya gagawin mag-isa. Andito po ang company, andito po ang crosslines, andito po ang mga mentors natin. This is a teamwork-based business. Hindi mo siya gagawin mag-isa. Mayroon po tayong mga ka-team na kasama ka-partners natin dito. Okay? So, dahil maayos ng attitude nyo, belief system po natin sa company, taasan po natin. Dahil ang company po, walang ibang inisip kundi kung ano ang magiging makakatulong sa atin para maging successful. Okay? Dahil tingnan nyo naman po, no, yung mga captain of our ship, grabe yung background. CEO natin, best nutritionist, top nutritionist, nung batch niya sa Malaysia, nung university niya sa Malaysia. Tapos yung mga BOD natin, no, mga lihitimong negosyante. Okay? And of course, we have the quality products, no? Na talaga namang hindi ka mapapahiya kasi proven safe and effective po yan. Okay? Income system. Taasan din po natin belief system natin dito. Okay, marami na po ang nagkaroon ng resulta pagdating sa income system natin. And syempre, wag pong mawawala yung belief system natin sa mga uplines po natin, sa business partners po natin. 'Di ba? Kasi actually, dapat si mentor, mga uplines po natin, pinasasalamatan po natin yan. Kasi sila po yung nagpakita ng opportunity para makuha pangarap natin. Paano na lang kung hindi mo nakilala si upline? 'Di ba? Meron ka pa kayang opportunity, no? Na makuha mo yung pangarap mo. Always believe in your uplines and downs. Kasi wala naman po yung ituturong mali. Kasi pag tinuruan po tayo ni upline ng mali, ang ibibigay nating resulta, mali. E di wala ding nangyari sa kanya. Okay? Kasi bago siya maging successful, dapat ikaw muna maunang maging successful. Kaya makinig po tayo sa mga uplines natin. Okay? Yan. Believe also in our crosslines, regardless kung anong team siya, basta GFAX siya, yan, paniwalaan po natin yan. Alam niyo po sa GFAX, magkakaiba man po ang pangalan natin, pero iisa po apelyido natin, GFAX. Magkakapatid po tayo sa company. Di ba? Jobit GFAX, Jeroty GFAX, so, di ba? Magkakapatid po tayo sa company, di ba? Baslong na GFAX yan, paniwalaan po natin yan. Okay? Actually, nakakatuwa nga po sa GFAX pag may mga event tayo. Nagkakaroon sila ng mastermind, collaboration with other teams. Maganda po yun. Okay? Natutulungan po natin ang bawat isa. Okay? Yan. Tingnan natin. Okay? Alright. Now, syempre, ito po hindi dapat mawala yung believe natin sa taas. Kasi lahat po nang nangyayari sa atin, ina-adjust po niya yan. Maaring wala ka sana dito sa training na to. Maaring wala ka sana sa GFAX. Diba? Maaring hindi mo sana kilala yung mentor mo, pero bakit mo siya nakilala? Bakit ka na si GFAX? Hindi kaya gusto niya na mangyari to, kasi ito yung way para ibigay niya yung pangarap mo. Okay? Maniwala po tayo na nasa taas. Lahat po nang nangyayari sa atin, maniwala po tayong ina-adjust niya yan. Kaya po niya tayo dinala sa GFAX, baka may purpose po yan. Siguradong may purpose po yan. Okay? And syempre, always believe in yourself. Maliit ka man ngayon, pero dapat ang tingin mo sa sarili mo, leader ka na. Okay? Maliit ka man ngayon, tingin mo dapat sa sarili mo, malaki ka na in the future. Okay? Pagising mo sa umaga, lagi mo sabihin, I am a leader, I am a leader, I am a leader. Diba? Kasi yun yung direction mo eh. Papunta ka doon eh. Kasi ngayon, kung kahit anong believe namin sa iyo, kung ikaw sa sarili mo, wala kang tiwala sa sarili mo, wala kami magagawa. Ang taas ng believe namin sa iyo, pero ikaw, walang kabilib-bilib sa sarili mo, wala na kami magagawa doon. Diba? Dapat taasan mo ang tingin mo sa sarili mo. Isipin mo, maliit ka man ngayon, darating yung time na lalaki ka rin sa negosyong to. Okay? Kung ang tingin mo, kung ngayon, kuting ka man, pero pag humarap ka sa salamin, leon ka.
pagdating ng araw. I am a leader. Okay? And syempre po, ito po yung ladder of success natin. Bago po natin makuha yung pangarap natin, may mga pagdadaanan po tayo. Una po dyan, you need to have a good learning and listening attitude. GLLA. Empty your cup, always hungry for learnings. Kasi pag natututo po tayo, meron po tayong naituturo. We teach people. And kapag meron po tayong naituro, dalawa na po kayong alam. Dumadami po yung may alam na duplicate mo yung sarili mo. Alright? Learn, teach, duplicate. Kapag na-duplicate mo yung sarili mo, it delegates. Yung tipong nagsiseminar ka sa Manila, may nagsiseminar din sa Cebu, sa Mindanao, grupo mo din kasi na-delegate mo na yung grupo mo. Alright? And kapag na-delegate mo, it multiplies nang hindi mo namamalayan. And it becomes a network, big network, na magbibigay sa'yo ng malaking income para yung pangarap mo, ayun simple na lang abutin. Tama? Abot na abot mo na Ngayon magtataka ka, bakit wala kang income? Baka wala kang network. Bakit wala kang network? Hindi ka kasi nag-multiply Bakit hindi ka nag-multiply? Kasi hindi mo na-delegate yung grupo mo. Bakit hindi mo na-delegate? Kasi hindi ka na-duplicate. Bakit ka nga hindi na-duplicate? Kasi hindi ka nagtuturo. Bakit hindi ka nagtuturo? Wala ka naman natutunan bakit wala ka natutunan? Kasi nga acne ka. Alam ko na yan. Wala kang GLLA. Ang layo ng pangarap mo. Tama? Natututo po ba tayo? Andiyan pa kayo? Andiyan pa? Gising pa? Kasi makikita mo sa ladder of success, ang layo pag hindi natin pinagdaanan. Makikita nyo po yan. Okay? Thank you so much. Gising pa, dito pa. Alright? So, una po yan, mag-umpisa talaga sa attitude ng pagkakaroon ng good learning and listening attitude. Yung lagi kang gutom sa learnings. Okay? Para makuha mo pangarap mo. Commitment, yan. Para po maging committed tayo sa negosyo natin, tingnan po natin yung mga mahal natin sa buhay. Sapat na ba yan sa kanila na ganyan yung buhay nila? Diba? Kung hindi, dapat tatawin mo yung business natin. Diba? Kaya ka magkukumit kasi para din yan sa kanila. Diba? Na pagdating ng araw, yung hirap sana na dadanasin nila, hinarang mo na. Kaya ka nagkukumit ngayon. O sino ba dito kilala yung lolo ng lolo niya? Meron ba? Meron po ba dito kilala yung lolo ng pinakalolo niya? Meron po ba? Maaring wala. Bakit di mo kinilala? Baka kasi walang pinamana. Baka ang pinamana, utang. Joke mo. Di ba? Ayaw mo nang kilalanin kasi ang pinamana, di ba? Yun. Di ba? Bakit naman yung mga Ayala, kahit mga kanununuan nila, nakabandera yan, kilala nila. Kasi pinamana, negosyo. Di ba? Pinamana, negosyo. Kaya ka pala magkukumit ngayon para yung anak ng anak mo, mayaman din. Yung anak ng anak-anak mo, mayaman din. Yung anak ng anak-anak mo, mayaman din. Kaya ka pala magkukumit, lahat ng hirap nila, lahat ng paghihirap nila, hinarang mo na, sinalo mo na. Kapag ka yung pinakaapo mo, mayaman, patayuan ka niya ng ribulto Di ba? Patayuan ka ng ribulto, tapos nakaganto ka Bakit siya nakaganyan? Naka 3 heads kasi siya. Kidding kasi. Di ba, pinatayuan ka ng pinakaapo mo na yumaman. Tapos naglalaro sila dun sa bakuran nyo. Bakit siya nakaganyan? 3 heads kasi siya. Yan ang lolo namin. Sino siya? Yan ang lolo namin. Nandahil sa GFox, di ba? Eto kami ngayon. Nagigets niyo po? Ayan, nagigets niyo po ba? Na pag naglaro sila sa bakuran nyo, pinatayuan ka ng rebulto, yan po ang lolo namin. Dahil sa kanya, dahil nag-GFox siya, dahil nag-commit siya sa GFox, eto buhay namin ngayon. Diba? Mag-commit tayo kasi para din to sa mahal natin sa buhay. Okay? Marami tayong ma-experience. Ang business po natin, mangga, hindi munggo. Ang munggo, pag tinanim mo ngayon, bukas, togi na, tutubo na, kakain ka. O pag naubos, tanim ka na naman, togi na bukas, kakain ka na naman. Isang tanim, isang kain.
Ang business po natin, mangga. Na yung mangga, bago lumaki, bago magkabunga, kakausapin mo, sasayawan mo, didiligan mo, patatabayin mo yung lupa, di ba? Kakausapin mo. Pero pag yung mangga na yan nagkabunga, kahit busog ka na, pumipitas ka pa. Kahit ayaw mo na ng mangga, pumipitas ka pa rin. Kahit, kahit wala ka na, mahal mo sa buhay, pumipitas pa rin ang mangga kasi nga nag-commit ka sa negosyo natin. Alright? So, ang business po natin, mangga, hindi munggo. Okay? Yan. Discouragement, ina-apply lang po namin ang SW3 principle. Some will join, some will not. So what? Next! Daming tao pong deserve sa time natin. Okay? Yan po, ganyan po namin hinahandle ang mga discouragement. Ang minsan kasi, kapag nakapagka-encounter ng mga discouragement, mga negative na tao, ine-entertain po. Which is mali. Pag alam mo na yung kausap mo, negative na, bitawan mo na kaibigan. Huwag mo nang sayangin ang oras mo. 'Di ba? Parang yung ebak po na nakita natin sa daan. O pag nakakita ka ng ebak sa daan, tatapakan mo ba siya? 'Di ba hindi? Lalampasan mo eh. Ang problema sa iba, pag nakita ng ebak sa daan, ebak ba talaga to? Tinitingnan pa. Teka nga, ebak ba talaga? Amuyin pa. Ebak ba talaga? Naku, hindi pa nakontento, tinikman pa. Joke lang po. Ini-entertain, alam na negative na. Pag alam mo negative na yung kausap mo, wag mo na sayangin oras mo. Baka bandang huli, pati ikaw ma-negative na rin. Okay? Hayaan mo na. Hayaan mo na siya. Some will join, some will not. So what? Next. Yan po yung tandaan natin. SW3. Ayan, malapit na po tayo, no? Why we need to succeed. Gusto ko pong i-share sa inyo to. Why we need to succeed. Ayon po sa pag-aaral, ang buhay po ng tao ngayon is nasa 27,375 days or 75 years. Believers, I'm hoping na lahat po tayo umabot ng 100 years. Pero based po sa studies ngayon, ang tao daw po is 75 years or 27,375 days. Now, why we need to succeed? Ito lang po. Kapag po ikaw ay 18 years old, ikaw po ay nakaka 6,570 na po doon sa 27,374. Kung ikaw po ay 25 years old, ikaw po ay nakaka 9,125 na po doon sa 27,374 days. Ngayon po, hindi ko na pahabain, no? Kung ikaw po pala ay 65 years old, ikaw ay nakaka 23,000 na sa 725 years dun sa ano natin, 27,000. Medyo malapit-lapit ka na. 'Di ba? Now, why we need to succeed? Maaring hindi man po para sa atin, no? Pero para na lang po sa mga taong mahal natin sa buhay na malapit na doon sa 27,374 days. Kaya ka pala magkukumit sa negosyong to. We need to succeed kasi meron tayong mga mahal sa buhay na malapit na sa 27,374 days. Na-imagine niyo po yun? Ang sarap po na bago man sila lumisan, napa-experience po natin yung buhay na karapat-dapat sa kanila. Okay? Hindi man para sa sarili natin, isipin na lang po natin yung mga mahal natin sa buhay na malapit na po sa 27,374 days. Okay? Ngayon po, kaya dapat natin hatawin yung negosyong to. Okay? So, we don't have time to waste time. Kung meron mang time para simulan or hatawin tong negosyo na to, walang ibang oras kundi ngayon. Alright? Okay? So, skip ko na to. Guys, bago tayo magtapos, okay lang ba mag-share ako ng kwento sa inyo? Yan, pwede bang makita sa comment box? Bago tayo magtapos, gusto ko lang po i-share tong kwentong ito. Okay lang ba? Yan, thank you so much po, ano? Ang kwento po na to ay tungkol sa agila. Okay? Sa agila na lumaki sa kasama ng mga manok. Okay? Meron pong isang malaking agila, no, sa ere
nabitbit po yung kanyang mga itlog. And then, habang lumilipad po siya, meron siyang isang itlog na nalaglag doon po sa pugad ng mga manok. Itlog ng mga manok nalaglag doon. Kaya, nung naglimlim po yung nanay na manok, nasama siya sa paglilimlim. Okay, yung itlog ng agila. Kaya nung nagpisaan po yung mga itlog ng manok, kasama po siyang napisa. Alright? So yung agila din. Ngayon po, nung lumipas ang ilang buwan, kung paano po kumain yung mga kapatid niyang manok, yung mga kasama niyang manok, ganun din po siya kumain. Kung paano po uminom yung mga kasama niyang manok, kung ganun din po siya, di ba? Gumaganon yung mga manok. Ganun din po yung agila. Alam niyo po yung agila na yon, lumaki, nagkaedad, tumanda, hanggang sa nakakita po siya no, ng isang agila na lumipad sa ere. Namangha siya. Wow! Anong nilalang yun? Agila ba yun? Gusto ko ring maging agila. Alam niyo po yung agila na yon, nung tumanda hanggang sa namatay, hindi po nakalipad. Hindi po siya nakalipad. Bakit? Kasi feeling niya, sa isip niya, manok lang siya. Hindi niya alam, agila pala siya. Bakit di siya nakalipad? Kasi kung ano yung nakikita niya sa paligid niya, yun ang akala niyang ganun din siya. Same with our business. If we put ourselves dun sa mga paligid natin na manok, di ba? Magiging manok din talaga tayo. Di ba? Isipin natin guys, sa sarili natin agila tayo, na kaya nating lumipad ng napakataas, napakatayog. Okay? Kagaya ng sabi ko, always protect your mind. Ipasok lang po natin sa isip natin yung mga information, yung mga knowledge, mga learnings no, na makakatulong po sa buhay natin. Kasi ako naniniwala, lahat po tayo dito sa GFAX, agila nalilipad ng matayog at mataas para maabot din mga pangarap natin. With that, maraming salamat po sa lahat ng umattend. Maraming salamat sa mga believers natin. Magkita-kita po tayo sa mga susunod na trainings. Thank you. Alright, thank you, Sir Jobit Brioso. Grabe, believers, marami bang learnings today? Marami ba? Kung marami kang natutunan, type mo sa comment section ngayon, thank you, Sir Jobit. 'Di ba? Ganun lang yan eh. Kasi yung gantong training sa ibang company, sa ibang industry, binabayaran yan eh. 'Di ba yung mga personal trainings, yung mga development trainings natin, binabayaran yan sa ibang company. Dito sa GPAX International, libre lang yan. Bakit? Kasi gusto rin namin, yung mga tinuro ni Sir Jobit, ganun din yung mangyari sa inyo. No? So ako, isi-share ko lang personally yung mga tumatak sa akin sa training na to ngayon, no? Yung tinatawag ni Sir Jobit na MBAR, no? Sir, ano ba yung MBAR? Yung mindset, belief, action, tapos result, di ba? Isipin mo, yung mindset ng dalawang bata, nagkakalkal sila sa kanal. Yung mindset ng ibang tao, marumi, di ba? Unhygienic, pwede kang magkasakit. Pero kasi yung mindset ng dalawang bata na nagkakalkal doon, yung paniniwala nila or yung belief nila is may makikita silang pera, may makikita silang kalakal na pwede nilang ibenta sa junk shop para kumita, 'di ba? Yun yung ginawa nilang action, no? Para yun yung ginawa nilang action sa paniniwala nila. Kaya yung result is nakakain sila, nakabili sila ng gusto nila. Yun yung MBAR na tinatawag natin, 'di ba? Kaya palakpakan naman natin ulit si Sir Jovit sa ganong kagandang training, no? At syempre, yun lang po, believers. Dito po nagtatapos ang ating New Believers Orientation. Magkita-kita po tayo sa susunod na ating mga trainings, no? Yung mga magko-comment po dito, yung mga nanonood po dito, aabangan po namin kayo sa inyong success journey. Yun lamang po, I'm Jerry Carion, your host. See you at the top, believers. Thank you, Bye-bye! believers. Bye-bye. Good night.